Yan, Miguel, shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. Mga kababayan, nais ko lang pong i-share sa inyo na nakakahiya po. Nakakahiya po na pinapakalat po ng mga didilis or yung mga supporter ni Mao Digong at ni Sara Mao na halos daw 200,000 OFW sa Hong Kong nakasuporta daw kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte na dating presidente na mamamatay tao. And pinapakalat nila doon na puno daw ang stadium at lahat daw ng OFW sa Hong Kong support daw kay Sara. Ngunit mga kababayan, meron po akong napanood na isang video na kung saan si Sara ay papasok sa naturang stadium na ginagawa ng grupo ni Kibuloy, ay alam niyo sa totoo lang double purpose itong ginagawa ni Kibuloy. Bakit? Itong stadium na ginagamit nila, dito kadalasan hinihild ang mga grupo ni Kibuloy. Ngunit itong mga Pilipinong OFW na iilan na mga nabudol na uto ng mga DDS, alam naman po natin pag mga DDS, bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit. Oo, yan ang definition ng DDS. Ngayon, kapag pumunta sila sa loob ng stadium na yan, maaari o pwedeng sabihin ng kampo ni Kibuloy na tao nila yan. Oo, double purpose. Pwede nilang sabihin na ganito po kadami ang miyembro ng KOGC. Pero pag tanungin mo, yun bang mga pumupunta sa loob na yon ay KOGC member ba? Hindi po. Yung iba doon, mga supporter ni Duterte, na mga Katoliko, mga Iglesia ni Cristo, at iba-iba pang relihiyon. Hindi po yan KOGC member ha. Kasi ipapakalat na naman ito ng kampo ni Kibuloy na puro nila tauhan yan. Na kinakalat na nga ni Kibuloy noon na 7 million daw ang miyembro niya sa Kingdom of Jesus Christ na kung saan tinanong siya, totoo po ba? Hindi niya masagot-sagot. Tinanong ni Senador Risa Hontiveros yan. Totoo po ba, Pastor Kibuloy, na 7 million ang miyembro mo? Bakit sa Philippine Statistic, ang meron lamang 7 million member ay ang Iglesia ni Cristo at hindi po nakarehistro ang KOGC na umabot sila ng 7 million followers. So yun pa nga lang fake news na. So ngayon mga kababayan, itong video na re-reactionan ko ay hindi ko po masasabing totoo at hindi ko rin po masasabing hindi totoo kasi wala naman ako sa pangyayari na yon. Pero pag i-play ko po ang video na to ng paglabas ni Sara Duterte, sinisigawan po siya ng impeach, impeach, impeach Sara now. Mismo doon sa Hong Kong, kahihiyan at sinuka si Sara Duterte ng mga OFW, pati ba naman sa Hong Kong, sisigawan ka ng impeach. At ako po ay naniniwala na hindi po lahat ng OFW sa Hong Kong ay maka-Duterte. Kung naalala nyo po nung nakaraang eleksyon, nung 2022, kakamping at BDS nagrambulan sa mismong Hong Kong. Yung mga OFW nakakamping at BDS nagsabunutan, nagsagutan, nagsisigawan. Oo, so ito po, ako po'y naniniwala na totoo itong sinisigaw ng mga tao nung paglabas ni Sara. So ito po, mga kababayan, kasi napanood ko at may video, hindi po natin masabing edited ito kasi gumagalaw. At kahit sino naman po ang makarinig ay talagang mapapaniwala. O ito po, masasabi ko lang po dito, either true or not, wala naman ako sa pangyayari, pero ito po ang aking nakikita at aking naririnig, i-play ko po. Ayan po. Oh. 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 Ngayon, pag sinabi ninyo na edited ito, naririnig nyo naman, pinapa-atras pa nga. So, umaatras ang tao. So, means to say, hindi siya edited. Bakit?
Merong nagsabi, atras, atras. Tapos yung iba naman, impeach, impeach, impeach Sara now. Kaya, mga DDS, no, at kakamping at loyalista, hindi nyo masasabi na peke ito. Bakit? Hindi po lahat ng OFW sa Hong Kong ay Maka Duterte. Tandaan nyo, merong mga loyalista at kakamping doon. Ha, tandaan nyo yan, mga kababayan. Hindi po lahat ng mga OFW sa Hong Kong ay Maka Duterte. Merong kakamping at meron din pong mga loyalista doon. Malay natin, yung mga nandito, loyalista at kakamping ito. Atras-atras daw. Meron pa ngang sumigaw dyan sa huli, mag-resign na lang kung ayaw mag-impeach. So basahin natin yung comment. Sabi ni Andy Yabo, tawa muna tayo, grabe ang edit So hindi natin masasabing edit ito kasi mismo gumagalaw ang video at mismong yung lugar na yun ay nandun si Sara. Mas okay tay isaura daw kisa tay isara-sara daw. Ano daw? Ito daw, edited daw. Ang dami nila, tumatawa sila. Natawa ako dito, nandyan ako, Duterte ang sigaw nila. Alam nyo, sa totoo lang, minsan, may mga tao din at may mga Pilipino na mga fake news, no? Nasabihin, andoon ako, kasali ako dyan. Tapos wala ka man lang pinost na picture na nandun ka. Diba? Para alam nyo sa totoo lang mga kababayan, especially sa mga DDS, actually kababayan ko rin kayo, pero hindi ko masasabi na magkapareho tayo utak kasi mga bobo nga kayo. Ito lang masasabi ko sa inyo Minsan kasi, tanggapin nyo na may pagkakamali si Sara. Doon na tayo sasabi na pinagtanggol nyo siya. Pero kahit kayo nga mismo, hindi nyo masabi kung saan dinala ni Sara ang confidential fund. Diba? Ngayon, tanungin ko kayo mga DDS. Alam ko mga supporter kayo ng mga Duterte. May tanong ko kayo, saan ba dinala ni Sara ang confidential fund? Diba? Hindi po porket word na confidential ay hindi natin pwedeng malaman. Bakit? Pera po ng taong bayan yan. Tax nyo po yan, tax po natin yan na binayad, no? At required po yan sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, bakit kapag nagtanong tayo kung nasaan napunta ang tax natin ay hindi na natin malalaman at hindi nila sinasabi? Lalong-lalo na kay Sara. Bakit hindi sinasabi ni Sara kung saan niya dinala? May karapatan po tayo mga Pilipino na hanapin kung nasaan ang tax na yan na sinasabing parte ng confidential fund. Bakit? Wala na ba tayong karapatan magtanong? I-taxpayer tayo. Kailangan nararapat lang na malaman natin kung saan napunta ang pera. Hindi porket salitang confidential ay hindi na natin pwedeng alamin kasi nga confidential. Pero pera ng tao yan. Hindi yan pera ni Sara. Ngayon, ibiruin nyo. Ang confidential fund ng mga Duterte mula nung sila ay nanungkulan hanggang sa ngayon, hindi natin alam kung saan napupunta. Kasi kung sinasabi natin confidential or intelligence fund, saan banda na masinasabi ninyong intelligence fund, wala naman tayong nakikitang binili sa panahon ni Duterte na mga tangkidigera, submarine, eroplano, barko. Lahat kadalasan ay donation ng iba't ibang bansa na kaalyado ng Pilipinas. Bakit may nabalitaan ba kayo na bumili si Digong ng submarine sa halagang 10 billion pesos? Wala. Kaya hindi nyo masasabi na ang confidential fund ay hindi pwedeng malaman ng tao kasi confidential at intelligence fund ay hindi pwedeng malaman. Saan banda? Hindi din natin nabalitaan na si Digong ay bumili ng mga mamahaling armas. Kasi kadalasan po sa mga armas na dumating sa Pilipinas ay donate po yun mula sa Russia at China. Walang binili na armas or kagamitang pangdigma si Digong sa panahon niya. Bakit? Anong saysay ng kagamitang pangdigma kung ang kalaban natin ay virus? Hindi naman bala at armas ang tangkidigera or nuclear ang kalaban natin noong 2019 ng presidente si Digong, ang kalaban natin virus. Yun ang katotohanan. At ang tanong ngayon,
Kung bumili tayo ng antidote laban sa virus, utang po ni Digong yun na which is binayaran ngayon ni Bongbong Marcos na umabot ng 14 trillion. Kaya nga po napakamahal ng bilihin natin dahil sa utang na iniwan ni Digong. Ngayon, bakit hindi nyo subukang questionin kung saan napunta ang bilyong pera mula kay Sara, kay Digong, kay Baste sa kanilang confidential fund? Di ba? Hindi po pwedeng sabihin na confidential nga kaya hindi pwedeng malaman. Aba, kung alam nyo lang kung magkano ang confidential fund ng mga Duterte, malula po kayo. Kahit po mapaknak na yung balat mo, matanggal na yung kuko mo sa kakakuskus mo ng kubeta, hindi mo kayang kitain yung bilyon. 10 beses na bilyon ang kanilang confidential fund. 1 million nga lang, nahihirapan pa tayo. Billion pa kaya? Tapos sasabihin ninyo, hindi ninyo pwedeng ungkatin ang confidential fund kasi confidential? Saan nga ba napuntang confidential na yan? Kung sabihin yung ginamit ni Digong para kalabanin ang ISIS nung nagkaroon ng Marawi siege or gera sa Marawi, ano bang binili ni Digong na armas para pang gera dun sa Marawi? Wala kang naririnig na gumasto si Digong ng armas. Kasi kumpleto po tayo sa kagamitan pang digma. Maliban na lang sa kalaban nating ibang bansa. Kung dito lang sa Pilipinas, meron naman po tayong mga baril na noon pa man, panahon pa ni Cory, ni Marcos, ni Ramos, may baril na ang Pilipinas. May armas na. Pero sa pagdigmang pangdagat, wala tayo nun. Di ba? Kayo, yun po yun mga kababayan, nakakahiya pong isipin na ultimo sa Hong Kong, sinusuka si Sara at ang mga Duterte. Impeach Sara now. Impeach Sara now. Diba? Yun po ang narinig ko at yun po ay hindi ko po masasabing totoo at hindi ko rin po masabing fake news kasi may video at gumagalaw. Paano nyo po i-edit yan? Ang labo nga po ng camera. Diba? Ang labo nga po ng video. Sumisigaw ka ng impeach Sara now. Yeah, so yun lang. Maraming salamat. See you next vlog. God first. Thank you.